Lord God, malaya akong magkumilos sa aking gawain, Panginoon. Bastasan niyo, Panginoon, at niyong gagamitin sa inyong mundo, Panginoon. Malaya akong kumilos, Panginoon. Ikaw lang kung aking itataas at pupurihin, Panginoon. Lahat ng ito ay aking tinataas sa inyong dakilang pangalan. In Jesus' name, Amen. Babasahin lang po sa Psalms chapter 100 verse 4 to 5. Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him and praise his name. For the Lord is good and his love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Sabi mo sa verse na bago po tayo pumasok sa simbahan natin, dapat nasa puso na po natin yung ating Panginoon na nagpapasalamat tayo dahil napakabuti niya. So, marami pong verse na mababasa sa Bible about Thanksgiving. Pero, share ko lang po yung mababasa ko, isang example ko na paano mabuti ang Panginoon. Sa Luke chapter 17, kung saan pinagaling ng ating Panginoon yung 10 taong may ketong. Nung araw na po yun, nagkaroon po na encounter yung mga taong may ketong sa yun. Tapos nakita nila, nagmakaawa sila sa ating Panginoon na gawaan niyo po kami, sabigaw sila sa malayo na Panginoon, gawaan mo kami. Tapos nasabi lang ng Panginoon na inutot sa inyo lang yung may mga ketong na punta kayo sa pari at magpasuri kayo. Sinasabi rin po dito na yung instant na po yun, bigla pong gumaling yung mga lalaki. Pero isa lang po ang bumalik. Isa lang po ang nagpuri sa ating Panginoon. Isa lang po ang lumuhod sa kanyang mga paanan. At sinabi ng Panginoon sa kanya, "Rise and go, your faith has made you whole." Message po doon na yung gratitude, didn't earn healing. Yung healing po yung nauna. Gratitude revealed a relationship. Thanksgiving didn't cause the miracle. It revealed the heart that caused the miracle. God is not blessing you because you didn't thank Him well. He is good even before you say a word. He heals because He is love. He gives because He is generous. He moves towards us because that's His nature. Thanksgiving is not a transaction, it's an awakening. Sa puso natin, ma-realize natin kung gano'n tayo kamahal ng Diyos. Yung utang na loob natin sa Panginoon, huwag po sana maging pressure yun. Huwag kasi maging revelation po. Maging revelation po ito. Hindi po natin pinapasalamatan ng Panginoon para makuha po yung pabor niya. Kundi nakikita po natin yung pabor niya para sa atin. Thanksgiving is not something you produce. It happens when your eyes are open to grace. God doesn't love you because you thank Him well. He loves you because He is good. The more we see the goodness, the more thankfulness will rise from our heart without effort. Yes, God. Tunay na napakabuti ng ating Panginoon. Hindi natin deserve ang kabaitan niya, pero yes, God. Hallelujah. Sa akong po ito, ubus po natin ng puso natin at pagsasalamat at pagpupuri sa ating Panginoon. Yes, God.
Sing the song of ages to the Lamb. All gone before us, and all will believe. Sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest. Your name is the greatest.
presence. This afternoon, God. Wala po kami nung sasabihin din yung pangalan, God. Name is the highest God and the greatest God. You are the King of Kings, God. Oh, Lord God, hallelujah. This word, God, kayo lang po ang tanging liwanag, Lord. Mercy, Lord. Guide us, God. Kapag naging namin, Lord, make us stronger. God, hallelujah. God, you are always good, God. Yes, Lord. Wala tayong makantay, God. Jesus. Si Pastor na para sa open prayer. Let's pray, Lord Jesus. Isang tunay na Diyos, Panginoon. Ikaw ay isang tunay at buhay na Diyos, Panginoon, sa aming lahat, O God. Napakabuti mo, Panginoon, and you deserve our praises. O God, hallelujah, our worship, Lord, hallelujah. Sa lamang po, Panginoon, namin binibigay ang aming mga pagpupuri, Lord Jesus. Tagapin mo po, Panginoon, ang aming alay ngayong hapon na ito, God, sa gawain mo, God, hallelujah. Tunay, Panginoon, it's all because of your grace and mercy, Lord. Bakit, Panginoon, kami nananatili, Panginoon, hallelujah. Thank you, Lord, for everything. Thank you for your goodness, oh God. Thank you, Lord, for your love and kindness, oh Jesus, hallelujah. Marami pong salamat, oh God, hallelujah, sa araw-araw, Panginoon, yung kabutihan, mga ginawa, Panginoon, sa aming mga buhay, oh God. Karapat-dapat ka, Panginoon, hallelujah, sa lahat ng aming mga pagsasamba, God. Salamat, oh God, sa iyong dakila, Panginoon, sa aming mga buhay. And we pray, we will continue to pray, oh Lord Jesus, na yung banal na Espiritu, oh God, ang siyang pumuno, Panginoon, hallelujah, magbigay ng revival, oh God, sa mga isa, oh God, hallelujah, the Spirit of this place, oh Jesus, hallelujah, ang lakas mong kaisipan, mong puso, God, mong kaluluwa ka namin pupurihin ngayong hapon na ito, Panginoon Jesus. Wala po kaming ibang pasasalamatan kundi, Panginoon, marami pong salamat sa iyong dakilang biyaya sa bawat isa sa amin, Lord God, hallelujah. At we will continue to worship you, Lord, hallelujah. Samahan niyo po kami, Panginoon. Alam po namin na patuloy ka magbibigay ng pagtatagumpay, revival at pagpapala sa aming lahat, Lord God. Marami pong salamat, Lord God, sa lahat ng ito. Amin pong pinabalik ang lahat ng papuri sa iyong dakila at nag-iisang pangalan in Jesus' name. Amen. Bago po tayo mo po, kamayan po natin ito. Or nitiyan po natin. Muli po, magandang hapon po sa ating lahat at welcome po ulit sa gawain ng Panginoon. Nanonood kasi ako ng basketball tapos yung mga advertisement po mga sa Amerika. Tapos parang recently lang kasi sinelebrate nila yung Thanksgiving. National holiday nila yun every 4th Thursday yata na November. So, parang naisip ko na rin na kasi baka ito rin yung last na normal na service natin sa taong ito.
next week, celebration ng anniversary. And baka maging busy sila pastor. So, yung next service natin sa next year na. So, parang gusto ko na like, and meron din naman tayong celebration ng Thanksgiving sa main church. Pero, parang gusto ko i-celebrate na maaga dito para sa atin. Kaya, so, happy Thanksgiving. Kung sino mo, gustong magpasalamat sa ating Panginoon, ito pong, may nag-birthday mo ba? Or, Praise the Lord. Magandang hapon mga kapatid. Nanday ko talaga na may tumayo kasi ayaw ko sana muna dahil this is our time para pasalamatan ng Panginoon. Pero yung puso ko talagang pagdating sa pagpapasalamat sa Panginoon, grabe yung desire ko na tumayo kasi grabe kabuti ang Panginoon sa buhay ko. At sana ganun din sa inyo. Mag-iisang taon na rin mga kapatid. Since last year, November, December, yun talaga yung pinakamabigat na parte ng buhay ko. And I'm so blessed na pag nilook forward ko yung mga panahon na yun, sa panahon na meron ako ngayon, doon ko talaga napagtanto kung gaano kabuti ang Diyos. At pastor, pwede po akong mag-aray ng kanta. Okay, so Lord, hindi po ako nag-practice mga kapatid, pero yung heart ko, gusto kong mag-alay ng papuring pasasalamat sa Panginoon through this song kasi this song reminds me kung gaano kabuti ang Panginoon sa buhay ko. At sana habang kinakanta ko itong mga kapatid, mabalikan nyo yung mga panahong naging mabuti ang Diyos sa buhay natin. May mga times na nagkaroon ng pagsubok, may mga times na bumibigay tayo sa pagsubok, pero pag binabalikan natin kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay natin, lahat ng pagsubok na yun may isasantabi natin kasi alam natin kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay natin. Praise the Lord. Muli, parapakan po natin ang ating Panginoon. Oh, your goodness in my life.
salamat or maraming salamat. Makikiselebrate din ako ng Thanksgiving. Sabi niya. Hindi, siguro dahil gusto ni Brother Andrew na remind ng goodness ni God sa buong taon. This church is so blessed, mga kapatid. Kasi kung maalala ko, mga kapatid, nung nauna, matagal pa, either pandemic, mga kapatid, nag-start na ako sa barang ito. And then, parang dati lang pinag-pray ko si Brother Andrew kasi dati driver lang siya ni Mami Juliet. And then nakikita ko na siya na tumapayo at nagagamit ng Panginoon. Nagbubunga pala yung mga prayer natin na silent prayer natin, mga kapatid, sa bawat isa. So kahit hindi natin sila ganun ka-close, i-pray natin sila na maging vessel sila at maging magpapala. And then nakikita natin sila na nagagamit na sa simbahan nito. So pangit pala na mini-measure lang natin sila kung ganun lang sila. But i-measure natin sila the way God sees them. And nakita ni Lord yung mga puso nila. And ngayon nagagamit sila sa iglesia nito. So, nagpapasalamat ko yung simula nag-start nagkakaroon ako ng mabigatan sa simbahan ko. And then, siguro yung prayer ko nagiging malaking bagay yun kahit hindi man tayo narinig ng iba yung mga panalangin natin. So, yung mga prayer natin na magkaroon ng more souls dito, ayun, nadadagdagan, dumadami, and then magsiselebrate na ng another anniversary ng church na. So, in-offer natin ang pasasalamat sa Panginoon sa mga taong dinala niya dito, sa taong ginamit, naging blessing and instrument, and yun, maging lang tayo na ipag-praise sila na though, di ba natin nakikita, sabi niya ni Brother Rayton kanina, parang di niya nakikita yung sarili niya nung araw, nakaupo lang din naman siya. So, hindi ko rin nakikita ang sarili ko dati na tumatayo kasi tahimik lang ako, nandun lang ako sa likod. So, hindi ko din alam magiging gagamitin ako sa iglesia nito bago kami mapunta. So, yun, hindi natin alam kung anong plano ng Lord malayo sa will natin. So, i-pray natin kung anong kalooban ng Lord sa atin. Ito sis, nakaka-touch naman. Si Lord ang bahalang magpalang. God bless you more. Meron pa po ba? Ay, Sir Mayor. God. Praise the Lord, God is so good. Every time, gusto kong iparating sa ating Panginoon, every time po napapasok ako dito sa church na to, I feel something talaga. Parang pinaalala po sa akin ni Lord na napanaginipan ko po ang church na to na matagal ng panahon. Na-remind lang po sa akin ilang araw nakaraan habang ako'y nakaiyak. Pinaalala sa akin ng Panginoon ang iglesia dito. So, I pray. Palagi ko po siyang pinapanalangin. Talaga. Kasi every time na papasok po ako dito, I feel something great na ang church na to po ay magbubloom talaga. Kaya po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Isa po ako sa tinawag niya, pinili niya at nabautismo at sa pangalan niya. Dahil po akong Katoliko, naging Methodist, but ngayon nagpapasalamat po ako na tinawag ako ng Panginoon sa iglesia ito dahil may maganda siyang plano sa buhay ng bawat isa sa atin. At sa aking panaginip talaga noon, nakita ko yung maraming nakaputi na nilulubog. Ang Panginoon ang nagbabaptize sa mga maraming tao. So yan, sabi ko, salamat Panginoon sa reminder mo sa akin dahil sabi ko, matagal ko nang pinapanalangin ito na isa rin ang pamilya ko sa tawagin niya. Thanks God po na kada Merkulis po mayroon Bible study sa bahay na pumunta sa pastor. Thanks God po na ang asawa ko, kahit pagod siya,
harap kay Pastor, ay isa po yun sa aking panalangin at niliyak sa Panginoon na one day ang pamilya ko makakasama natin at ang mga pamilya pa natin na hindi pa nabaptize. Glory to Jesus. God bless this church at sa aming bawat isa po sa atin. In God's time po, sana magkatuloy po yun. And kapit lang po tayo, kahit anong problema natin, sana magkakasama pa rin po tayo, sama-sama po tayo magpuli sa ating Panginoon. Gusto ko rin po sana mag-share. Ang very memorable yung September 2021. Hindi ko alam kung yung first attend ko sa church. Parang first time ako na-pray over yung pastor. After the service. Hindi ko alam kung ano yung nararamdaman ko doon. Yung pala, may thyroid na ako. So, before noon, parang hindi ko talaga alam ba't nangihina ako. Bakit? May anxiety ako. Pero, yun, nung pre-over ako, may naramdaman ako. So, parang inaasa ko lahat kay God. Nag-pray ko talaga kay God. Ano bang ito? Tulungan niya ako. Hindi ako natulog. Pero yung the following day ay parang following daw. Parang yung vaccination ko na second shot ko na sa Manila pa. So, nag-aalala talaga ako na baka mahilo ako sa daan or ano. Pero hindi. In fact, parang lalo nga ako lumakas dun eh. So, I believe na si God nag-miracle sa akin ng mga time na yun. And from there, simula nun, parang inaalay niya yung yung check-up ko, ganyan, paano gamot. So, unti-unti nawala yung mga anxiety ko. Hanggang sa ngayon, nakakontrol ko na siya. Hindi na siya ganun kalala talaga. So, very thankful ako sa ating Panginoon. And, isa pa yung addiction ko nun sa sigarilyo, 5 years na po. 5 years, I believe that. Ngayon, miracle lang ng Panginoon sa akin. Yung dati, na-stress ako, kaya naghahanap talaga ako na yosi, ganyan. Kahit wala akong pera, yung mga 25 centavos, iniipon ko para lang makabili na stick, gano'n. Sobrang addicted ako na gano'n. Pero ngayon, kahit amoy, ayoko, kahit ano. Parang di nasasagi sa isip ko na tumikin pa ulit o bumalik ko sa ano. So, yun yung mga miracles ng Panginoon sa buhay ko. Pero I want more. Sa tingin ko, marami talaga akong pagkukulang. I know God will provide something that hindi ko kaya. Kailangan ko talaga yung help niya. So salamat kay Sister Angel. Salamat sa prayers sa mga tao sa mga kapatiran na nagdarasal sa bless. Effective po talaga yung prayer kahit hindi po sinasabi ng direkta. Yun po, lahat po ng kapurihan. Pagpapalito po sa ating
tithes and offering. So, sa gratitude pa rin po tayo. Tithing is an expression of gratitude for what God has done in our lives. It is an act of acknowledging His goodness, faithfulness, and provision. Sa Proverbs chapter 11, verse 25, ang taong mapagbigay ay sasagana at ang isa na siyang nagbibigay ng tubig sa iba ay magkakaroon ng tubig para sa kanyang sarili. So, huwag po tayong magkailangan na magbigay. Ang Panginoon po ang bahala pong magbalik. So, nailaan po po lahat na tumayo po. Praise God, hallelujah Jesus. Minsan po Panginoon, kami nagpupuri ng salamat sa inyo, Panginoon, sa inyong mga biyaya, Panginoon, Spirit ng Panginoon, Pinasyang Panginoon, napakabuti niyo po Panginoon sa aming buhay. Kahit di pa po kami nagbibigay, ay kayo po ibinigay niyo po ang karapat-dapat sa aming Panginoon. Panginoon, gamitin niyo po Panginoon ang mga kalugod, Panginoon, ng mga anak Panginoon, nagdadala niyo yung gawain Panginoon, i-bless niyo po sila Panginoon sa kanilang mga business, trabaho, ingatan niyo po sila kung nasa loob sa kanilang mga Panginoon. Maraming salamat po sa mga taong hindi ng pagbigay Panginoon, ay bigyan niyo po sila ng trabaho Panginoon, at ibalik niyo po Panginoon sa kinasasik, hindi ko maaaro Panginoon. Napakabuti niyo po Panginoon sa aming buhay, pinupuri ka namin pinasasalamatan sa taking ng pangalan ni Jesus. Amen. Praise God! Excited naman tayo magpuli sa buhay ng Panginoon. Hallelujah! Sabi na, mga kapatid, sabi na encourage games with thanksgiving and their words with praise. Praise God! Hallelujah! Ating purihin ang ating buhay ng Panginoon. Praise God! Mga kapatid, ang pagpupuri, hindi po yung sa
Sa inyong mga Biblia, kung meron po kayong mga hawak mga kapatid, sa Isaiah 49, verses 14, sabi ng Biblia, "But Zion said, the Lord hath forsaken me, and my Lord hath forgotten me." Can a woman forget her sucking child, that she should not have compassion on the son of her womb? Yea, they may forget, yet will I not forget thee. Behold, I have graven thee upon the palms of my hands. Thy walls are continually before me. Iyo po natin mga ulo at tayo mag-pray. Panginoong Isus, maraming po salamat sa hapon po na ito sa salita na nabasa. Kulang na lamang, Panginoon Lord, ang pagpapaliwanag. Dalangin po namin na nagising po ninyo muli ang labi ng iyong lingkod upang magkaroon ng mensahe na kakainin ang bawat makikinig sa hapon na ito. Dalangin po namin sa mga anak na makikinig, magbigay ka ng mensahe. I-touch po ninyo ang kanilang mga puso at ikaw magtagpo na ng pangangailangan ngayong hapon na ito. Kumilos ka na mayroong kalayaan sa iyong pangalan, in Jesus' name. Amen. Clap your hands one more time. You may be seated in the presence of the Lord. Gusto kong mangaral ngayong hapon ito sa isang title na nagsabing, Can God Forget? Can God Forget? Nakakalimot ba ang Panginoon? Minsan pag tayo ay may problema, mayroong mga seryosong karamdaman, o mayroong mga tragedy, nagtatanong po tayo, at sasabihin natin, bakit nangyari sa akin ito? Kinalimutan kaya ako ng Panginoon? Bakit pinabayaan ng Panginoon na mangyari itong evil sa akin? Ako, ang Panginoon, ay hindi ako nakalimutan. Why is it that I could not feel His presence? Bakit di na baga ang Panginoon ay malayo po siya sa akin? Bakit minsan ang ating mga prayers ay walang kasagutan? Di ba naiisip at nasasabi po natin ito minsan? Si King David, naranasan din po niya ito. Nasabi po niya, mga kapatid, sa Psalms chapter 13 verse 1, ang sabi niya, how long, wala yun, how long will thou forget me? Nasabi po niya ito nung nadama niya yung tinatawag na matinding kalungkutan at crisis sa buhay po niya. Pero ang ating katanungan ngayong hapon ito, can God forget? Nakakalimot ba talaga ang Panginoon? Mga kapatid, ang Panginoon ay wala po siyang amnesia. He is all-knowing or omniscient God. He is no senility. Walang katandaan. Hindi tumatanda ang Panginoon. At hindi po siya nakakailan. Because He is the same yesterday, today, and forever. Hindi po siya nagbabago. But according to our text na ating pong nabasa, Zion or Jerusalem, the people of God says, the Lord had forsaken me. Ang sabi ng mga tao ng Zion or Jerusalem, the Lord had forsaken me. My Lord had forgotten me. Kinalimutan kami ng Panginoon. Ang Zion, dahil po sa extreme na hardship, dahil po sa extreme na problema, o ng pagkawasak, o ng
nakalimutan ng Panginoon. And I believe that God cannot forget you. He cannot forget us. Why? Because He loves you. He loves me more than a mother loves her son. Ang sabi ng Jeremiah 31 verse 3, His love shall the virgin, then shall the virgin rejoice in the dance. Hindi niya na. Ang sabi ng Jeremiah, mga kapatid, 31 verse 3, His love is everlasting. Pagwalang hanggan ang kanyang pagmamahal. At papaano, mga kapatid, tayo makakalimutan ng Panginoon kung ang Panginoon ay mahal po niya tayo na masigit sa pagmamahal ng siyang magulang sa kanyang anak. Kaya ang sabi ng Biblia, ang pagmamahal ng Panginoon ay, mga kapatid, sa pagwalang hanggan. Maari siguro masabi natin kapag nasa sitwasyon tayo na hindi maganda, na hindi na po natin kaya, at tinabaga naramdaman po natin na walang sagot ng Panginoon. Minsan nasasabi ng tao, nakalimutan ako ng Panginoon. Pero hindi po tayo nakakalimutan ng Panginoon because you are, hallelujah, ang sabi, you are graven upon the palm of this hand. In Isaiah 49, hallelujah, sabi ng Isaiah 49 verse 16, inukit na po sa palad ng Panginoon tayo, mga kapatid. You are very near to God. We are in the palm of God. Narito natin si kamay ng Panginoon. Alam ba ninyo yung mga nagpapatato? O lahat na meron tato, masabi ako yun. Kung maaaring na kayo, baka mamaya nasa likod yung tato nyo. Di ba kapag natatuan ka na, hindi na yan matatanggal, lalo na kung totoong tato talaga yung nilagay sa'yo. Kaya minsan, yung mga nagpapatato, tinatato yung pangalan ng kanilang girlfriend. Inapray sila sa Lyra. Eh siyempre, nakitato na yun sa kakawan. Eh mag-asawa siya ulit. Sasabihin niya, sino ba yan nakatato sa'yo? Kahit gusto mong kalimutan, Brother PJ, hindi mo makakalimutan. Kasi nakaukit na siya sa katawan mo. Ganyan po yung Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, nakaukit na po tayo sa palad ng Panginoon. Sa papaanong paraan po tayo makakalimutan ng Panginoon. Kung ang anak ng Panginoon, ang bawat isa sa atin ay nakaukit na sa kamay ng Panginoon. Hindi po tayo kayang kalimutan ng ating Panginoon. Hallelujah! Sapagkat meron siyang libro ng remembrance in heaven. At ang iyong pangalan ay nakasulat doon. Ang sabi ng Malakay, chapter 3, verse 16, ang Panginoon ay meron siyang libro ng remembrance. At doon ay nakasulat ang lahat ng meron ka. Kaya, never kang makalimutan ng Panginoon. Merong record book sa kalangitan. Ito yung book of life. At hindi ka makalimutan ng Panginoon. Sapagkat kung ikay mabautismuhan sa pangalan ng Panginoon, ang pangalan mo ay isinulat na sa aklat ng buhay. At kailanman, mga kapatid, hindi mabubura at mawawala yun kung hindi ka mawala sa paglingkod sa Panginoon. Kaya never kang makakalimutan ng Panginoon kahit ano yung mangyari, mga kapatid. Ang Panginoon ay palaging nasa iyo pa rin. Maaring ang tao ang siya makalimot sa Panginoon, pero hindi ang Diyos na makakalimot sa iyo. Never kang makalimutan ng Panginoon kahit na ang tao ay sutil, kahit na ang tao ay nagkukulang, kahit na ang tao ay masama, mga kapatid, hindi pa rin siya nakakalimutan ng Panginoon. Bakit, Pastor? Sapagkat kung kinakalimutan ng Panginoon ang mga masasama, palagay ko, Brother Andrew, ubos na sila na yun. Ayaw na lang yung natira. Pero dahil ang sabi ng Biblia, mabuti ang Panginoon sa mga masama, mabuti rin ang Panginoon sa mga mabuti. Nagpapaulan ng Panginoon sa mga masama, nagpapaulan din ang Panginoon sa mga mabuti. Kaya never tayo
Makalimutan ng Panginoon na kahit minsan hindi tayo nagpe-pray, minsan hindi tayo makaalala sa Kanya, pero never kang kinalimutan ng Panginoon. Humihinga ka pa rin hanggang ngayon. Dala-dala mo pa rin yung hininga ng Panginoon, mga kapatid. Tuwing umaga, kinigising ka ng Panginoon. At hindi lang yan, marami pang binibigay ang Panginoon sa iyo na hindi mo naman deserving, pero binibigay ng Panginoon in order na hindi ka makalimutan ng Panginoon. Kaya minsan gawa ang Panginoon ng mga bagay para hindi mo siya nakalimutan. Kasi yung tao talaga, siya talaga yung nakakalimot sa Panginoon. Kaya minsan, kailangan kang paluin ng Panginoon ang pag-isip ka para hindi ka makalimot sa Kanya. Kaya minsan masabi natin, pinalo siya ng Panginoon. Pag pinalo ka ng Panginoon, magbalik loob ka. Mga kapatid, ibig sabihin, inaalala ka ng Panginoon. Pinapaalalahanan ka ng Panginoon. Kaya mga kapatid, never tayong kalimutan ng Panginoon. Sapagkat ang sabi ng 1 Peter chapter 3 verse 12, you are the apple of His eyes. He watches over you more than He watches over the sparrow. Kung yung mga ibon nga, mga kapatid, na hindi nagtatrabaho, ay hindi napakain ng Panginoon at hindi nakakalimutan ng Panginoon, how much more ang sabi ng 1 Peter chapter 3 verse 12, you are the apple of His eyes. Ikaw yung sentro ng mata ng Panginoon. Kaya never kang makalimutan ng Panginoon. God cannot forget you. You may be forsaken and forgotten by God, but it is only your feeling, and your feeling is unreliable. Hindi makakatiwalaan. Yung pakiramdam mo, hindi mo dapat pagkatiwalaan yan. Kaya nga, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, sa lahat ng parte ng katawan, ang puso ang mandaraya. Nung ika'y ibigin ko, buhay ko'y biglang napago. Madaya talaga yung puso, mga kapatid. Di mo alam dahil sa'yo. Di palang pusong bato, mga kapatid. Alam niyo, huwag kayong magtiwala pagdating sa paglingkod. Huwag kayong magtiwala sa inyong mga feelings. Sapagkat kung feelings lang ang paglingkod sa Panginoon, maraming mababackslide. Halimbawa, hindi mo feel magsimba, ay hindi ka talaga magsisimba. O kapag good mood ka lang, doon ka lang magsimba. Ang paglingkod sa Panginoon, mga kapatid, hindi mo sa pakiramdaman, mga kapatid, hindi mo makuha yan, sapagkat ang ating mga feelings is unreliable, hindi mapagkatiwalaan. Maybe ang pakiramdam natin, kinalimutan tayo ng Panginoon. Maybe pakiramdam natin, pinaparusahan tayo ng Panginoon. But it is only our feelings, because the truth is, God cannot forget you. Ang pakiramdam, mga kapatid, ay deceitful. Mandaraya, mga kapatid. Kaya huwag tayo magtiwala sa ating mga pakiramdam. You may not feel His presence, and your prayer may have to answer. And tila baga ang kalangitan ay sarado sa iyo. But I tell you, God cannot forget you. Hindi ka kayang kalimutan ng Panginoon. Sapagkat kung kinalimutan ka ng Panginoon, matagal ka nang nawala. Kung kinalimutan ka ng Panginoon, matagal ka nang patay, mga kapatid. Kung kinalimutan ka ng Panginoon, nahulog na sana yung star mula sa kalangitan. Pero dahil hindi nakakalimot ang Panginoon, ang balanse ng mundo, mga kapatid, ay nasa tama pa rin. Ang balanse ng tao ay nasa tama pa rin. Tanging ang tao lamang minsan ang nakakalimot, mga kapatid, sa Panginoon. Dahil sa mga bagay, hallelujah, na dumarating sa kanilang mga bagay, minsan nakalimot sila sa Panginoon. Lalo na kapag pinagpala ng Lord, minsan nakalimutan talaga nila ang Lord. Kaya nga, mga kapatid, kapag witness na tayo ng Lord,
mas lalo mong huwag kalimutan ng Panginoon. Sapagkat mga kapatid, mas lalo kang i-bless ng Panginoon. Never na never mong makalimut, mga kapatid, kung sino ang nagpala sa iyo. Huwag na huwag mong kakalimutan kung sino yung nagpatawad sa iyo. Huwag mong kalimutan, mga kapatid, kung sino man ang nagbigay ng kagalingan sa iyo. Because God cannot forget you. Si Hezekiah, you know the story of Hezekiah, yung hari ni Hezekiah. Siya po ay hopeless na sa kanyang karamdaman sapagkat, mga kapatid, si Hezekiah ay nawalan ng pag-asa sapagkat sinabihan na siya ng prophet Isaiah, mga kapatid, na siya ay mamamatay na. Ihanda mo na ang iyong pamilya sapagkat, mga kapatid, ang sabi ng Lord, kukunin ka na niya. Pag-alis ng propeta, nag-pray, mga kapatid, si Hari Hezekiah ng isang prayer na ang sabi niya, Lord, remember me. Hindi siya nag-pray, Brother Andrew, na Lord, pagalingin mo ako. Bigyan mo ako ng milagro. Hindi ganon ang pinag-pray niya. Instead, ang kanyang prayer sa Panginoon, Lord, remember me kung paano ako lumakad sa iyong harapan. At nung nag-pray siya ng ganun, Lord, remember me. And God remember King Hezekiah. Hallelujah. At hindi lamang, mga kapatid, na inaalala ng Panginoon si Hari Hezekiah. Nagbigay siya ng dalawang bagay, mga kapatid, kay Hari Hezekiah. Una, mga kapatid, dinagdagan niya ng 15 years ang kanyang buhay at higit sa lahat, binigyan niya ng victory sa kanyang mga kalaban. Tingnan ninyo, yung isang hari na lumakad sa panuntunan ng Panginoon, ni hindi man siya nag-pray na pagalingin mo ako, Lord. Bago sinabi lang sa Panginoon, Lord, remember how I walk to your side. Remember me now, Lord. Kaya kung tayo lumakad sa Panginoon, hallelujah, if you feel like forgotten by God, mag-pray ka sa Panginoon, sabi mo, Lord, remember me. Pero huwag mong kakantahin yung remember me kapag nag-iisa. Tawin mo yun, mga kapatid. And if you serve the Lord faithfully, lumakad ka sa kamalaran ng Panginoon, sa katotohanan at nagsakripisyo ka dahil sa kanyang pangalan, He will remember you. You can now pray to the Lord, Lord, remember me. Kaya kahit anumang meron kang pinagdaraanan pero dahil, mga kapatid, lumakad ka sa Panginoon, sa kanyang pangalan, mga kapatid, hindi mo na kailangan specify mo sasabihin, alam ng Panginoon ang kailangan mo. He will remember you. Besides, whatever you did to the Lord at sa kanyang pangalan, He will not forget. Hebrews chapter 6 verse 10, ang sabi ng Biblia, for God is not unrighteous to forget your work and your labor. Hindi daw kakalimutan ng Panginoon yung paglakad mo sa Kanya at yung labor mo sa Kanya. Kaya, another verse in the Bible, sabi doon, your labor is not in vain. Hindi mawawalan sa isay ang lahat ng iyong ginawa. And I believe, mga kapatid, hindi tayo kakalimutan ng Panginoon. Kung paano lumakad, kung paano nag-labor, mga kapatid. Sabi ng Biblia, God is not unrighteous to forget your work. Kaya salamat, mga kapatid, sa ating mga kapatid na nakasulat ng pangalan ko. Hallelujah. Hindi sila kinalimutan ng Lord. Inaani na nila yung kanilang labor sa Panginoon. And mga kapatid, all our works will be remembered. Your good deeds, your good sacrifices, your fasting, your tithes, your offering, your praises, yung takot mo sa Panginoon, hallelujah, ay hindi kakalimutan ng Panginoon
in your prayer, will you remember the Lord? At sasagutin ng Panginoon, sapagkat ang sabi niya, He is not unrighteous to forget your labor and your love. Kaya magpatuloy lang tayong lumakad sa Panginoon. Magpatuloy lang tayong lumakad at gumawa, mga kapatid, sa Panginoon. Because someday, hallelujah, lahat ng iyong ginawa ay hindi kayang kalimutan ng Panginoon. At kahit nandito pa tayo, kung lumalakad tayo sa Panginoon, never, mga kapatid, nakakalimutan ka ng Panginoon. Mga kapatid, in your deepest trials, in your blackest sorrows and darkest night, don't forget to remember that God, hallelujah, says, I will not forget you. Kaya kung ang tanong, can God forget? Hindi nakakalimot ang Panginoon. Hindi po siya nakakalimot. In the Bible, God responded to the prayer of His child sa isang mayroong serious na karamdaman. He prayed like Ezekiah, hallelujah, and God healed His child. Pinagaling ng Panginoon. Kaya tumutugon ng Panginoon sa kanila. Katulad ni Samson. Ang sabi ni Samson, Lord, remember me! Alam natin nung panahon na natakit na siya at kinuha na yung kanyang mga mata. Ang sabi niya, Lord, remember me. At kinara na siya ng Panginoon. Si Rachel, mga kapatid, God remembered her. And you know the story of Rachel, hindi siya magkaanak. Kaya sabi niya, God, remember me. At siya'y nagkaroon ng anak. Si Hannah, mga kapatid, ni Hannah, the Lord remembered her. At wala din siyang anak. Kaya inalala din siya ng Panginoon. At binigyan siya ng anak. Si Samuel, Prophet Samuel, mga kapatid, yung dying tipang at the cross, yung kasama ni Jesus na nakapatod doon sa krus. Ang sabi, mga kapatid, ng magnanakaw na kasama niya, Lord, remember me when you are in paradise. Anong sabi ng Lord? Ngayon pa lang. Ano sabi niya? Isasama kita. Diba, mga kapatid? And he remembered the Amalekites, 1 Samuel 15. Ayun, in-exterminate sila. Sabi na kayo kay Samuel, Samuel, ubusin mo lahat ng mga lahing Amalekites. Huwag kang titira, kahit yung hari, kahit yung mga hayop nila, kahit naalala kasi na tayo yung kasama nila. Alam niyo, hindi lang naalala ng Lord yung kabutihan natin, naalala din niya yung mga kasamaan natin. Mga kapatid, your loved ones may forget you. Your father, your mother, your son, your daughter, your wife, your husband, and even sweetheart. But God cannot forget you. Why? Sapagkat ang sabi niya, He promised na ako ang Panginoon na hindi po tayo kakalimutan ng Panginoon. Ang tao kapag nangako, mga kapatid, siya po'y napapako. Pero kapag ang Panginoon, hallelujah, ang nangako, hindi po siya napapako. Sinabi ng ating binasa in Isaiah 49, but Zion says, the Lord hath forsaken me. The Lord forgotten me. Anong sabi ng Panginoon? Can a woman forget her sucking child na hindi niya ito pasusuin? Kakalimutan ba ng nanay na yung anak niya na dumidede ay hindi niya padidede? Sabi mga kapatid ng Panginoon. And yes, maaaring makalimut yung nanay, mga kapatid. Pero sabi ng Panginoon, pero ako hindi ako makakalimut. Maaaring kalimutan ng nanay ang kanyang pinapadeding isang loob. Ngunit mga kapatid, hindi tayo kakalimutan ng Panginoon. Ang sabi niya, I cannot forget you. Ang tao pag tumatanda, nakakalimut. Si tatay, si nanay, pag si lolo at si lola, nakakalimut. Pero ang Diyos hindi. Bakit po? God will not forget you. Hindi kalooban ng Panginoon na kalimutan ka. He is not a man who is prone to forget. Hindi po siya nakakalimutan. Meron isang sister sa Australia at inassume niya ang kanyang boyfriend na huwag mag-worry sapagkat, mga kapatid,
susulat siya very soon. Kasi yung sister pumunta ng Australia. Sabi niya doon sa kanyang boyfriend, Han! Huwag kang mag-alala! Susulat ka agad ako! Nung lumipas yung 6 na buwan, walang letter na na-receive ang kanyang boyfriend, sister Hana. Letter na ka na. Crazy. Ano pangalan siya? Yan. 6 na buwan ang lumipas, walang natanggap na sulat. At nakatanggap siya ng sad news later na ang babae ito ay ikakasal na sa isang Australiano. Napakasakit, Kuya Eddie. Pero salamat sa Panginoon, He's not a man that He should lie. Ang ating Diyos, hindi tayo kakalimutan. At kung may dinilimot man ang Panginoon, walang iba kundi yung ating mga kasalanan na pinatawad na ng Panginoon. Na sabi ng Biblia, itinapon na niya doon, mga kapatid, sa dagat ng pagkalimutan matapos hugasan tayo ng Panginoon sa kanyang dugo. So mga kapatid, may problema, may trahedya, may pagsubok, mayroong paghihirap. Chill out. Hindi ka nakakalimutan ng Diyos. Ang pag-asa mo ay nasa Panginoon. Mag-antay lamang tayo patiently at sa kanyang kapanahunan, in His time, mga kapatid, God will remember you. God will help you in your days. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Never na makalimot ang Panginoon. Kailanman hindi nakalimot ang Panginoon. Nowhere in the Bible na nakalimot ang Panginoon. Maaring minsan ang tao sa kanyang pagkabisi, makakalimutan niya yung Panginoon. Maaring tayo, mga kapatid, dahil sa mga ibang bagay, nakakalimutan. But never po ang Panginoon. Because look at you now. You are still alive and clean. Humihinga, pinagpapala, malakas, pinapagaling. And someday, kukunin tayo ng Panginoon at dadalhin po tayo doon sa kanyang kahit. Hindi po nakakalimot ng Panginoon. Maaring bibigyan ka ng hard time ng Panginoon. Maaring bibigyan ka ng lesson ng Panginoon. Pero never na never kang makalimutan ng Panginoon. Because sabi ng kanyang salita, maaring ang nanay makalimut niyang padidiin ng kanyang anak. Pero hindi ang kanyang mga anak. Hindi ang Panginoon. Ganyan po kabuti yung Panginoon sa atin. Maaring nagulumihanan ka. Maaring nawalan ka ng pag-asa. Maaring nagtatampo ka sa Panginoon, mga kapatid. Dahil sa mga pangyayari. Ngunit, kailanman, hindi ka nakalimutan ng Panginoon. Kaya kung sumagi man sa isip po natin na kinalimutan tayo ng Panginoon, magsisipong tayo. Humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Hayaan mo, maramdaman mo ang kanyang presensya. At sabihin mo sa Panginoon, mga kapatid, Lord, remember me now. Pag meron ka karamdaman, sabihin mo, Lord, remember me now. Pag meron ka pangangailangan, Lord, remember me. Because God cannot forget. Pwede ba natin itaas ang ating mga kamay sa Panginoon? And we will pray unto God and feel His presence this afternoon. Sapagkat narito siya, mga kapatid. Narito yung kanyang presensya. Alam na alam po niya ang pangyayari ng buhay mo. Alam na alam niya yung pinagdaraanan mo. Alam na Panginoon ang sitwasyon mo. Never siya makalimot, mga kapatid.
Oh, hallelujah! Salamat tayo sa Panginoon. Bigyan mo siya ng pagsamba. Bigyan mo siya ng pasasalamat. Because He never forget you. He is the same yesterday, today, and forever. He can't forget you. Hallelujah! Hallelujah! Oh, hallelujah! In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Oh, yes. We praise you. We give you the honor and praise. We thank you so much, Lord. Dahil di mo kami kinalimutan. Patawarin niyo kami sa panahon na kami natutulak at nakakalimot sa iyo. Oh, hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. Sige, samahin mo siya mula sa iyong puso. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Jesus! Thank you, Jesus! Thank you, Jesus! Thank you, Jesus! Thank you, Lord, for your presence. Raise your hands once again. And we will pray. Panginoon Jesus, salamat po sa mga salita namin po narinig ngayong hapon na ito. Salamat sapagkat hindi po ninyo kami nakakalimutan. Nakakalimot po kami minsan, Lord, pero never po kami nakalimutan. Marami po kami mga pagkukulang. Marami po kami mga bagay minsan mayroon na pinagkakabisihan. Pero never ka nakalimot sa amin. Nagsusupply ka pa rin everyday. Nagpapagaling ka pa rin, nag-iingat ka pa rin. At higit sa lahat, ang aming buhay, ang aming hininga, my Lord, ay narito pa rin hanggang ngayon. Kaya salamat, my Lord, wala po kaming mahihiling. Salamat, my Lord, sa pinagkaloob mo. Salamat, my Jesus, hallelujah, sa mga bagay na amin po natatanggap sa iyo. Tunay nga na mabuti ka, my Lord, sa buhay po namin. Salamat po sa hapon po na ito. Sa iyong mga anak na narito. Salamat, my Jesus, hallelujah. Bless them, my Lord, at ingatan po rin po sila. Salamat po sa hapon po na ito. Sa iyo po lahat ang pagsamba ko rin po.